Yo, what is up? Magandang buhay! Yeah! 5 a.m. in the morning, ride out na kami. May kasama tayo, si Boss Pete. Saan tayo? Habol tayo kaya kakabay. Pero itong ride na to, ano to? Bike to work. Papasukin natin yung buhay ni Boss Pete. At sa wakas, magsa-sideline tayo sa kanila. Let's go! Day off po ngayon talaga sa pinapasukan ko. Pero wala kailangan nyo rin ng tulong ng isang malupit Alamin natin kung ilang kilometro yung biyahe niya sa bike to work niya. And then, yung mga experience na mararanasan natin ngayon. Dahil, literal na mararanasan natin yon. Let's go! Hingal Saan ba tayo dadaan? Sumulong? Oo. Nakaliwa tayo dyan sa may Lawrence. Hey guys, pagtawid dito. Yan. Nasa sumulong na kami niyan, ha? Mga ilang oras mo rin naman tinatakbo? Twice. Takbo lang yun. Pag bike. Bike. Ano lang? Yan. Master, bakit pwede ka naman magmotor. Sa layo ng pinapasukan mo, ba't mas pinipili mo magbisikleta? Traffic po. Ano? Traffic na bubuhat ko. Oo nga Guys, yan akala ko, pinuso ko, pero nagme-make sense din Pag-traffic ba, nabubuhat ko rin yung motor? Ano yung masasabi mo sa mga kadalasan nagsasabi sa atin na nagpapakapagod lang daw tayo magbike? Nakakapagod talaga magbike. Enjoy mo lang. Yun! Ang lupit ng mga sagutan mo ngayon, Master, Shoutout nga pala kay Master Daryl. Yan, katim ko sa Team Pogi na taga rito sa Marikina. Ganda lang. Dapat ako yung malakas din. Oo nga, Sorry. San Mateo na kami. Nagsimulong tayo. Feeling ko, lamang lusong. Tapos nandito na kami sa Quezon City. May ahon din pala rito. Ayan mahaba-haba rin. Pero syempre, spin lang tayo. Dahil baka maiwan natin yung bida sa natin ngayon Bike to work area natin ngayon Kasi huwag ka mag-alala, sa likod mo lang ako kasi binibidyoan kita. Hindi ako magpapatiuna ngayon. Kala mo talaga Napakahaba rin ang ahon na to. Kung napansin nyo kanina, ang aga namin nag-ride out. Tapos yung call time niya pala sa trabaho is 8 a.m. pa. Ilang oras ang pagitan. Hindi porkit nakabike, medyo alanganin na alis mo. Kasi may mga inaano tayong bagay Sinasaalang-alang din tayo Katulad na lang halimbawa, ito, medyo ahunin yung niya, yung pupuntahan niya. At least kahit pa paano, kung papasok siya na maaga, hindi siya magmamadali. Tulad nga na sinabi niya kanina, relax lang yung pacing. At kapag halimbawa may mga bagay na hindi inaasahan, tulad nung taasan na gulong, gano'n, meron pang extra oras para maayos yung ganung bagay. So kayo, ano pa yung mga pwedeng maging dahilan bakit kailangan natin pumasok ng maaga o kailangan meron tayong allowance sa pagpasok natin? Comment nyo lang dyan. At dahil maaga kaming nakarating rito, 6:33 pa lang, may pagkakataon pa kaming kumain, di ba? Para may energy mamaya. Yan, 7 a.m. nandito na kami. So mag-start na kami.
Didiskarga muna namin to. Dapat boss, pag magkakamada ka, ganyan, make sure na wala siyang awang para hindi bobo ka. Sa palengke na kami ng Commonwealth. Tamang kuha na ng order. Dahil pala tao sa palengke, no? Oo. Basta ito ako sa palengke. Matitigas na ako sa ano. Tumawag ko nila ng pogi. Matitigas na. Ay, siyempre. Alam ko kasi ikaw yun eh. Siyempre, kumpiyansa talaga ako. Tamang kuha kami ng order dito. Nakaka-enjoy itong trabaho ni Boss Pete. Na tinatrabaho din natin ngayon, siyempre. After nun, siyempre, i-distribute mo yan, yung cheese na yan. Andun si Boss Peter na ihatid na namin yung iba. Ayan na. Hatid kami, hatid na. Karga ka muna. Yan. Karga muna natin yung bata natin. Sipag ang batang to. O, baka sipag ba? Ang bihira yan, no? Sipag. Masipag daw eh. Nakapanginom lang. Basta nakamahilo, masisipag yan. Masipag mag-inom. After namin ma-deliver yung mga cheese, yan. Maniningil na si Bossing. So, 11:42 na. Nandito kami sa Marikina. Literal na pawisan na. Pero wala na. Okay na yung namin, yung cheese namin. So mamaya yung mga paper plate na lang. Yung paper plate naman kami. Nakabalik na ako dun sa pinag-parkingan namin. Ang diskarte kasi kapag nakapaghatid na ng order, yung si Kuya Driver naman, siya naman yung naghahanda ng resibo, kaya mabilis yung proseso ng trabaho. Ayun o, wala nang laman. Mukhang maaga kami matatapos. Sipag-sipag na itong upa na to. Tingin mo ko. Ganyan pala masipag, ano? Yung kainan na. Ping 29 na ako pinakain ng amo ko eh. Wala. Let's go. Boss, alis na ba tayo? Ayan. Woo! Ito na lang ang aming i-deliver. Sus! Kung hindi mo ako nakasama, ang tagal mo siguro. Wala eh. Ikaw bida ngayon ah. Ane. Diba? Malupit yung diskarte boss eh, no? Papalit pala muna ako ng damit. Pawis ako kasi. Halos ako lang kumilos eh. Alas 3 na. Dito na kami. Linis na lang ang sasakyan. Ayos. Sipag mo pala boss. Kala ko upal-upal ka lang. Boss, ano nga yung isang sideline mo? Nasa din ka? Ah. Ano ko? Taga-detail lang po ng sasakyan. Yan. May yan. Auto-detailing yun eh, no? Yes. Eh, pauwi na kami! Maahon din pala rito. Ngayon ako nakapag-video. Grabe. Solid na experience. Wala talagang madaling trabaho. Ang hirap kitain ng pera. Grabe, kung alert ka lang. Yun lang, ta-traffic na. Ayun yung umuusad dito kami. Mas maluwag dito eh. No, parang bike lane lang rin naman eh. Pagka mga gantong oras nga lang, gagawa ka na lang talaga ng paraan makaiwas sa traffic. Eh, normal naman na dito yun sa Pilipinas eh.
Diskarte na lang talaga. Nandito na nga pala kami sa may Marikina Heights. Woo! Konting tiis pa. Kanina, papunta, saka 29 kilometers ako. Siyempre, may pabalik pa. Hindi rin pala basta-basta yung yung ruta nito ni Master. Dahil may mga ahon din. At siyempre, yun nga, totoo rin naman yun yung sa bike pa lang pagod ka na. Pero tapos sa trabaho, di ba? Parang iniisip ng iba, ano pa yung or perform mo kung pagod ka na sa bike. Basta sa akin, hindi ko may paliwanag, pero meron kaming nakalaan na lakas sa pagpadyak, saka lakas sa trabaho. Ano ba naman kayo? Iba yung lakas. Nadodoble talaga kapag ka nagbabike ka. Sabi ko sa inyo. Ewan ko kung mag-agree kayo, comment kayo dyan. Basta ako, ganun, para sa akin. Yung masigip para sa kanila, ang luwang pa sa atin. Diba? Yan doon naman sa may bike lane. Ang sigip doon. Ngayon, nakatot na naman tayo ng butas. Diba? Yan, lumuwang na. Dito na ulit tayo. Ganun lang! Uuwi pa siya dito, sumulong daan. Pagod! Kaya talaga sa mga bike to work, bike commuter, sabi kayo, saludo ko sa inyo. Hindi rin talaga basta-basta. Lalo na delikado rin sa kalsada, alam nyo na. Pero syempre, iba yung pag-iingat. Yung ruta pa lang na papasok at pauwi, nako, pwede na talagang insayuhin eh. Grabe. Kamusta, Master? Kamusta yung performance ko para sa'yo? Kamusta naman? Pwede na? Nag-enjoy ka ba na makasama ako ngayon sa araw ng buhay pagtatrabaho mo? Ako naman. Ayos. Ako rin naman. Yun na, Master, bago tayo magtapos, ano yung mga may bibigay mong tips sa kapwa natin bike to work, bike commuter? Basta hindi na lang. Bike to work. Lahat yan, nakakapagod. Napakaali. Sabay takbo na malayo ah. Umiiwas siya sa interview natin. Pero yun na nga. Maraming salamat sa mga sumubaybay sa video na to. Kung umabot ka rito, maraming salamat sa inyo. Hindi talaga basta-basta yung bike to work, bike commuter ka, tapos tatrabaho ka pa. Tapos, yung distansya ng pinapasukan mo, yung ahon, yung level ng traffic, well, given na yun dito sa Pilipinas. Basta lagi kong paalala, iba yung pag-iingat. At saludo ako sa inyong lahat. Sa mga anak na makakapanood na ito, yung magulang nyo ay katulad namin. Grabe. Kaya pala, alam nyo na, hindi basta-basta pinupulot ang pera, ha? Yun lang. Peace. Ganda buhay.